Gusto mo bang malaman yung credit card na perfect para sa'yo? Yan yung aalamin natin sa video na to. One of the most exciting part ng isang credit card journey is yung pagpili ng credit card na a-applyan natin. Pero alam nyo bang marami na decline sa credit card simply because yung ina-applyan nilang credit card is hindi match sa kanilang credit profile. Kaya dito sa video na to, pag-aaralan natin kung saang profile ka ba pasok at ano ba yung mga cards na dapat ina-applyan mo. Syempre para mas malaki yung chance of approval and of course para mas nasusulit mo yung mga benefits nung credit card na in-applyan mo. Pero bago natin simulan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at gusto mo yung mga gantong klase ng videos about credit cards, personal finance, consider subscribing and syempre, click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo pag may mga bagong videos. By the way guys, this is still part of our Credit Cards for Beginners series. This is actually our 4th video. Natutunan natin ano ba talaga ang credit card, paano ba yun nag-work, paano ba umiikot ang isang billing cycle, at natutunan na rin natin yung iba't ibang credit card terminologies and of course, kung paano nagkakaroon ng finance charge. So kung ready ka na mag-apply for a credit card, ang susunod na tanong, anong credit card yung a-applyan mo? Now dito sa video na to, i-introduce ko sa inyo yung levels na tinatawag natin sa credit card. So number 1 na dyan, syempre, beginner level or starter level, no? So second is yung middle or yung usually mga gold level. And lastly, ito yung mga elite credit cards. Kaya regardless kung nasang part ka na ng credit card journey mo, bagay na bagay sa itong video na to. So stay tuned. So first is the starter level or the basic level, no? So basically, ito yung mga tao na wala pa talagang existing credit card. Actually, kahit may isang existing credit card ka na basic lang din, classic lang din, definitely pwede mo pa rin i-consider yung sarili mo as a starter level. These credit cards are perfect, no? Para sa mga taong wala pang credit history or konti pa lang yung nabibuild na credit history. And since starter card nga itong mga to, usually wala pa tong masyadong features, no? Wala pa tong masyadong points, masyadong cashbacks. Kasi ang goal natin dito is makuha natin yung first yes natin pagdating sa credit card, no? Para syempre, mabuild nga natin yung ating credit history. Pero ang tanong, ano ba yung mga qualifications na kailangan, no? Yung minimum requirements na kailangan para makapag-apply sa isang starter credit card. Number 1 na dyan, syempre, dapat meron kang stable source of income. Either employment or business, pero syempre, dapat meron kang document to prove it, katulad ng COE, ng payslip, ng ITR. Kasi kung wala kang ganon or hindi stable yung source of income mo, banks might wonder, no, kung kaya mo ba talagang bayaran yung mga credit card dues mo. For starter credit cards, usually nagre-require lang naman sila ng mga around gross monthly income na around 20,000 pesos. Yung iba nga, around 15,000 pesos pa. Some banks makakapag-apply ka na rin kahit 18 years old ka pa lang, pero yung iba, kailangan 21 years old ka na. Usually din, nire-require nila na meron kang either landline phone sa bahay ninyo, o kaya meron kang postpaid na mobile phone, no? And syempre, dapat meron kang valid na billing address. Pero ano-ano nga ba talaga yung mga credit card na nagfo-fall dito sa starter level? Ito yung mga credit cards, no? Like RCBC Classic Credit Card, Metrobank Titanium, East West Privilege Card, and iba pang mga starter credit cards. Most of those cards, wala pa talaga masyadong feature aside from earning points kasi nga, mga pang beginners to. Normally din kapag beginner credit card, usually mababa talaga yung binibigay na credit limit, usually below 20,000 pesos. Kasi nga, number 1 goal natin dito is to build credit history. Pero meron pa rin mga banks na nag-o-offer ng mga starter credit cards na may cashback na meron pa nga no annual fee for life katulad ng PNB Silo. Possible kasi mas maganda talaga yung no annual fee for life, no? That is true, no? Regardless of the level, kahit nasa gold level ka pa, nasa platinum elite level ka pa, better talaga kung walang annual fee yung credit card mo. Pero disclaimer lang guys, no, alam nyo rin na kapag wala ka pa talagang credit history, medyo mahirap talagang ma-approve sa regular credit card. Regardless, no, kahit beginner credit card yung kunin mo, minsan mahirap talaga. I know it sounds weird, no, na kaya ka nga kukuha ng credit card to build your credit history, pero hindi ka nila i-approve for the fact na wala kang credit history. Paano mo mabubuild yun? Wala tayong magagawa, ganun talaga. Kaya nga ang tanong, anong gagawin mo kapag hindi ka talaga ma-approve? Ano yung pwede mong gawin? Well, dyan napapasok yung secured credit card. Ang secured credit card ay isang klase ng credit card na mayroong security deposit, no? So basically, para kapag hindi ka nakapagbayad, si bangko, merong pwedeng kuning pera pambayad dun sa nagamit mo sa card. And since may security deposit nga to, syempre, 100% yung approval. Pero iba sa inyo mag-iisip, no? Bakit pa ako mag-a-apply ng secured credit card kung may pera naman pala akong cash? E di gamitin ko na lang yun para bilhin yung kailangan kong bilhin kaysa i-deposit ko pa yan dun sa secured credit card. Well, the number 1 benefit kasi ng isang secured credit card is mabibuild mo yung credit history mo. Para later on, no, kapag nag-apply ka ng regular credit card, yung mga bangko, meron na silang makikita na history mo ng paggamit ng credit
card. And because of that, talagang mas malaki yung chance mo na ma-approve ka na for a regular credit card kasi nga meron ka ng credit history. So, mas i-explain natin tong concept ng secured credit card sa mga susunod pa natin mga videos. So, the second level sa credit card journey, yung tinatawag nating mid-level, syempre, no? So, basically, ito yung mga gold, ito yung mga credit cards na hindi na pang basic, hindi na pang starter, but hindi rin elite level. Then, assuming na nakakuha ka na ng iyong starter credit card, no, and let's say na-maintain mo yon for a year na talagang maganda yung payment mo, talagang maayos kang nakakapagbayad, talagang yung good credit history mo sa credit card na yun is talagang flawless. It might be a good idea para mag-level up ka na sa credit card journey mo. By this time, meron kang enough credit history no, na pwedeng reviewin ng bangko para ma-approve ka na no, sa mas higher na credit card and of course sa mas higher na credit card limit. Well, of course, hindi naman require no, na kumuha ka ng multiple credit cards kasi nga may starter card ka na. Hindi naman require na kumuha ka ng another credit card na mas second level, no? Pero ako kasi personally, I prefer na meron akong iba't ibang klaseng credit cards depende sa usual spendings ko like gasoline, like sa pagkain, sa grocery. Kasi iba-ibang spending yan, then definitely iba-iba rin ang benefits at pwede mo ma-maximize yun bawat isa. Pero ang tanong, anong gagawin ko dun sa first card ko? Well, i-keep mo lang yan, no? Kasi it's not wise na i-cancel mo yung first credit card mo kasi basically yan yung credit history mo eh. Okay? So, pag kinancel mo yan, it is as if beginner ka ulit. Hindi ka makakapag-upgrade sa level 2 kung mawawala yung level 1 card mo. Paano nga ba tayo makakakyat sa level 2? No? Ano naman yung mga requirements na kailangan natin for this level? Unlike sa level 1, no, since wala ka pang credit history, so talaga mga proof of income lang yung pwedeng maging basis mo kung kaya mo ba talaga magkaroon ng credit card. But this time, no, since meron ka ng existing na credit card for 1 year na naalagaan mo talaga, that will be the new basis, no, the new reference ng mga bangko para i-approve ka for another credit card. Though most banks will still require you to submit proof of income na katulad dun sa level 1. Pero ang tanong kasi, bakit mo nga ba talaga kailangan mag-upgrade sa level 2? Well, sabi ko nga kanina, hindi ka naman required, no? Although upgrading your credit card, it means upgrading your benefits as well. Kung sa starter card ang mga available benefits sa'yo is to earn points, earn cashback, dito sa level na to, same pa rin naman, no? Pero mas malaki usually yung pwede mong ma-earn na points at cashbacks. Like the Union Bank Rewards, no? Na pwede ka makakuha ng 3 times points pagdating sa shopping, sa dining. Ang Swiss Bank Everyday naman, pwede ka makakuha ng up to 5% cashback. May mga travel cards na rin na nandito sa level na to, no? Katulad ng Union Bank Get Go and ng PNB Mabuhay Miles Now. But the next question is, worth it ba yon given na yung mga annual fee ng mga credit cards na to nagre-range from 2,000 to 4,000 pesos? For me, kung tingin mo naman ma-maximize mo yung mga benefits na binibigay ng credit card, then definitely it's worth it, no? Lalo na kung meron mga options to waive the annual fee katulad ng spending requirement, pag-i-enroll ng bill, and iba-iba pa. And mas lalong worth it yan if it can help you reach the next level, which is the elite level. These are the platinums, the world, the black cards of the world. So if you're someone na nasa elite level na, no, so congratulations, no, I hope na i-enjoy mo yung mga benefits na binibigay sa'yo ng credit card na yon. Pero for someone like you naman na beginner pa lang at nag-uumpisa pa lang sa yung credit card journey, pero gusto mong maabot tong level na to, the elite level, at magkaroon to ng mga ganitong klase ng credit cards, then definitely I can tell you, hindi to madali, okay? Pero hindi rin naman imposible. You really need here is discipline. So few things siguro para makakuha ng ganitong klase ng credit card, kailangan malaki talaga yung kinikita mo. But personally, I can tell you na hindi, no? I was able to climb multiple credit cards, no? From classic na in-upgrade to platinum, no? And hindi naman pang executive level yung income ko. Most of them nga nakuha ko pa nang hindi man lang nagpapasa ng proof of income. Kapag nasa second stage ka na ng credit card journey mo, you're actually in the building stage. You were able to build your foundation, no, ng credit history mo dun sa starter level, and pagdating sa second level, mas binibuild mo pa yon, mas pinapalaki mo pa yon. So by the time that you have enough credit history, no, to prove na talagang discipline ka pagdating sa paghawak mo ng credit card, before you know it, in-upgrade na nung bangko yung credit card mo from gold to platinum. It happened to me multiple times. Hindi ko kailangan mag-apply ng panibagong credit card. Hindi ko kailangan magpasa ng proof of income. Ina-upgrade na lang nila bigla yun. And syempre, kapag in-upgrade nila yon, kasamang nag-a-upgrade doon yung credit limit mo. And I can tell you, no, yung difference ng platinum sa gold are worlds apart. You can still choose, no, to apply for a platinum credit card or an elite credit card
pag nasa second level ka na. By that time, meron ka na sigurong around 2 to 3 years experience pagdating sa credit card. And kapag nag-apply ka, no, masyashock ka na parang bakit hindi ako nade-decline? Kahit anong applyan ko, na-approve. Well, I'm not saying this para maging greedy kayo, no? Because I know, no, para marating nyo tong level na to, you have to be disciplined na when it comes to credit cards. I'm telling you this kasi this can be a way to open up opportunities and new experiences, no, na nakukuha lang ng mga nasa elite credit cards, katulad ng free travel, katulad ng access sa mga airport lounges, exclusive invitation sa mga events na ang invited lang ay yung mga card holders ng mga elite credit cards. Although I have to warn you, no, na cards like this are not cheap, no, so mostly ng kanang annual fee na itong mga cards na to are around 5,000 and above. And hindi madaling i-waive, hindi madaling pa-waive kahit sa spending requirement. But that's because how good and exclusive yung mga benefits ng mga elite credit cards. Kadalasan din ng mga elite credit cards, maraming mga travel benefits, no, katulad ng free travel insurance. Minsan may mga extra credit limit pa for use pag pupunta ka ng abroad. In short, these are the best of the best when it comes to credit cards. So the question is, nasang level ka na dyan sa credit card journey mo? So, share mo naman sa baba, sa comment section below para malaman natin. So, ngayon na alam nyo na yung levels ng credit card, mas madali na sa inyo malaman ano ba yung mga credit cards na kailangan yung ina-applyan lang para syempre, no, hindi kayo nagsasayang ng oras at mas malaki yung chance na ma-approve kayo and of course, ma-maximize yung benefits ng card na yun. Pero guys, always remember, no, kahit nasaan ka pa na level ng credit card journey mo, always pay your total amount due in full and on time. Kasi kung hindi at nagbabayad ka ng interest at ng mga finance charge, then definitely walang kwenta rin yung mga points and cashbacks na nakukuha mo. Na alam mo na kung ano yung a-apply mong credit card, ang susunod ng tanong syempre, paano tayo ma-approve, di ba? Paano natin mapapataas yung chance natin para ma-approve sa first credit card natin. And syempre, yan yung pag-uusapan natin sa susunod na video. By the way guys, we have a new Facebook group, no, na pwede nyo salihan. It's the Noy Finance Private Group. So pwede kayo mag-post ng mga questions nyo doon about credit cards. Pwede kayo mag-share din ng mga experience nyo about credit cards, promos, at iba-iba pa. Syempre, walang spam. So check the link in the description para malaman nyo kung saan. So join us. Kakaumpisa pa lang natin, meron pa lang tayong ilang members. So, hopefully, talagang maging vibrant yung ating community doon. And that's it guys, I hope marami kayong natutunan dito sa video na to at natulungan ko kayo, no, sa inyong pag-iisip kung ano bang credit card yung magandang applyan. So, kung meron kayong makakakilala na nangangailangan ng video na to, of course, share this to your friends and of course, hit the like button. No? Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.